Target ng Commission on Elections na magkaroon ng budget amendment sa pagdinig ng Senado para mapunan ang 1.2 billion pesos na nagasto sa ipinagpaliban na BARM parliamentary elections. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tiniyak ng Commission on Elections sa patuloy ang pagtutulungan ng ahensya at ng Bangsamoro Parliamentary Government para matuloy ang kauna-unahang BARM parliamentary elections bago mag-March 31, 2026. Sa kabila ito ng postponement ng parliamentary elections kahapon matapos sa ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act No. 58 at 77 noong nakaraang buwan. The Supreme Court said the BAR 58 was declared unconstitutional simply because, number one, it cannot be 73. It should always be 80. Because that is what the organic law, which was ratified by the people in a plebiscite, provides. It's 80. And it should be as a result of the election. And therefore, sabi ng Supreme Court, kung 73 yan, that's not 80. And therefore, should be declared unconstitutional. Kung babalikan, nabawasan ng distrito ang BARM dahil sa pag-alis ng Sulu sa rehiyon noong nakaraang taon. Habang idineklara naman ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang BAA 77 o Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 dahil sa paglabag umano nito sa Voters Registration Act na nagbabawal ng pagbabago sa mga presinto kapag nagsimula na ang halalan. Ayon sa Supreme Court, walang bisa ang naturang batas dahil hindi nito sinunod ang Bangsamoro Organic Law na dapat magkakalapit at magkakadugtong ang mga distrito. Kasunod dito, binigyan ng SC ang Bangsamoro Transition Authority o BTA ng hanggang October 30 para matukoy ang mga parliament districts. Siyempre, ang sabi namin sa Supreme Court, we will comply with the directive of the Supreme Court. Kaya lang po talaga, nakaangkla yung aming pong compliance dun sa magiging aksyon naman ng ating parlamento with all due respect. Wala kami mapapatupad na batas kung wala po yung batas. Kanina lumalabas po sa diskusyon na yung parliament naman daw ay maaaring hindi makakilos kagad kung walang kilos ang ating kongreso. Ano naman yung plano ng ating kagalang-galang na kongreso tungkol sa pag-fix talaga ng dates, tungkol sa pag-conduct talaga ng halalan sa Bangsamoro. Iminungkahi rin ng member of the parliament kanina ang pagluklok ng acting speaker matapos ang pagpanaw ni dating speaker Pangalian Balindong. The consensus again is talaga ho kailangan may action yung PTA. Okay? So you need to resolve yung issue ng speakership nyo. Samantala, target naman ng COMELEC na magkaroon ng budget amendment sa budget hearing sa Senado upang mapunan ang 1.2 billion pesos na nagastos na para sa postponed parliament elections. Sa House kasi, natapos na kami sa plenaryo dyan ng COMELEC yung budget namin. Sa Senado, hindi pa kami tapos sa plenary. So at least lang baka sakaling mahahabol namin yung karagdagang budget patungkol dito sa Bangsamoro. Ganung nawala yung buong 1.2 billion pesos. So makanga mga 1.3 billion ang kakailanganin namin na dagdag sa budget po natin. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.